Kung sumasakit ang balakang mo, lalo na sa harapang bahagi, posible na may problema ka sa paninikip ng psoas. Ang psoas ay isang malalim na kalamnan, flexor ng balakang na nagmumula sa gulugod at dumadaan sa loob ng balakang. Gusto ko lang ipakita sa iyo ito. Tingnan mo kung gaano ito kakapal. Pansinin mo kung gaano kataba ang bahagi nito sa bandang lumbar at pati na rin sa pinakailiyak na bahagi. Kaya kung ang sakit mo ay tumutugma sa ipinapakita sa screen, inirerekomenda akong panoorin mo ang video na ito. Tama, para dito kakailanganin natin ng isang upuan, isang banig, isang plastic na plato, pwede ring isang papel tulad ng meron ako dito. Tingnan mo. Wala nang iba, isang upuan lang ang kailangan dahil gagawa tayo ng huling ehersisyo na may sandalan. Kailangan din ng unan para hindi masaktan ang tuhod. Ilalagay muna natin ito dito at iikot natin ang upuan. Tandaan, sisimulan natin sa pinakasimpleng ehersisyo sa lahat. Ito ay angkop na angkop para sa lahat ng matatanda na may hirap sa paggalaw at hindi kayang humiga sa sahig para gawin ang mga ehersisyo. Karaniwan, ang gagawin natin ay ganito. Tingnan mo, itataas natin ang binti na ayaw nating iunat sa ibabaw ng upuan, ganito, at iiwan natin tuwid na tuwid ang kabilang binti. Hinahanap natin sa psoas ang pag-uunat ng balakang kaugnay ng bahaging lumbar, ibig sabihin, uusad pasulong ang pelvis habang ang binti ay nasa likod. Buksan ang anggulo na nabubuo ng gulugod at ng binti. Kaya, sa madaling salita, ang gagawin natin ay ihihilig natin ang ating pelvis pasulong, binubuksan ang anggulo na nabubuo ng aking gulugod at balakang. Gaya nga nakikita ninyo, may pag-uunat sa bandang lumbar habang tayo'y nakatayo at pinananatili ang posisyon. Mapapansin natin ang bahagyang hatak dito sa harap ng balakang. Kapag mas inilalagay pa atras ang paa na nakasayad at mas inilalayo ang upuan, mas malakas ang pag-uunat na mararamdaman. Mag-ingat, layunin ay hindi balanse kundi ligtas na pagtatrabaho, maramdaman ang banayad na hatak sa harap ng balakang. Kaya inirerekomenda kung may malapit na pader o tao na pwedeng kapitan kung may panganib na matumba. Habang mas yumuyuko ako paabante, mas nararamdaman ko ang pagkapit dito mismo, sa bandang pelvis. Hawakan ito ng 30 segundo at pagkatapos ay mag-relax. May ilang teknik na tumutulong mapabuti ang pakiramdam ng pag-unat. Hindi mo na kailangang yumuko paabante dahil, gaya ng sabi ko, lumalaki ang anggulo ng gulugod at binti. Kapag yumuko ako paabante, lumiit ang anggulo. Kailangan kong buksan ito, kaya palagi akong tatayo ng tuwid, nakatingin sa harap at nakataas ang dibdib. Sa ganitong paraan, mas lalakas ang pagkapit. Pangalawang tip, ang dulo ng paa ay maaring direktang nakaharap palabas. Sa ganitong paraan, mas nakatuon ang pag-unat sa pinagkakabitan ng kalamnan. Maari rin nating palawakin ang galaw ng kasukasuan. Panatilihin nating tuwid ang posisyon at maghintay tayo ng 30 segundo. Kung hindi ito nagdudulot ng pag-unat at gusto mong mas intense ang ehersisyo, pwede nating ilagay ang braso sa likod ng batok. Mas lalo nitong iuunat ang bahagi ng ibabang likod at mas lalo pang palalalimin ang pag-unat. Sa totoo lang, dito ramdam ko ang sobrang higpit, talagang matindi at interesante. Sa wakas, ramdam kong nauunat na talaga ang psoas ko. Kamay sa likod ng batok, itinutulak ko ang batok paatras para magdulot ng pag-unat sa buong anterior chain. Napakagandang ehersisyo, napakagandang pag-unat. Makakatulong ito para mabawasan ang tensyon sa psoas mo. Huwag kalimutang gawin din sa kabilang side. Tayong-tayo, ang paa, ang dulo ng paa sa ibaba ay nakaharap palabas. Tayong-tayo, ang kamay ay nasa tuhod. Ang batok at yumuyuko ako pasulong para mapalaki ang anggulo sa pagitan ng likod ko at ng binti ko na nasa likuran lang. Sa kahit anong sandali, hindi sumasandal ang batok ko sa kamay ha. Tayong-tayo at ang siko ko ay nakaturo paitaas. Sa kahit anong sandali, hindi ako yumuyuko pasulong. Sa totoo lang, kapag ginagawa ko ito, nababawasan ang tensyon. Kapag ginagawa ko naman ito, tumataas ang tensyon. Ginagalaw ko rin ang pelvis ko. Abante pa ako, panatilihin ang posisyon, 30 segundo lang at babalik ako paatras. Kung nahihirapan kang panatilihin ang balanse, abante tayo, panatilihin ng 5 segundo at bumalik tayo. Ayos ba? Ang mahalaga ay makahanap ka ng antas ng hirap na sa kakayahan mo, na maging kaaya-aya ang ersisyo at higit sa lahat, alam mo kung paano ito ng tensyon. Hanapin ang tensyon dito, sa harap mismo ng balakang. Iikot natin ang upuan dahil gagawa tayo ng mas mahirap na stretching ng kaunti. Itong stretching na ito ay may mas maraming galaw dahil ito ay isang pagdula sa sahig.
Para dito, kakailanganin natin ng isang papel o kung wala, isang karton na plato. Ang mga karton na plato ay maganda at makakatulong sa mas maayos na ehersisyo. Ilalagay natin ito sa ibaba, sa sahig. Magpapahinga tayo gamit ang upuan. Tandaan mo yung simula ha, kailangan nating buksan ang anggulo sa pagitan ng balakang, binti at gulugod. Buksan natin ha. Sa madaling salita, kailangan nating itulak pabante ang pelvis, in-extend ang balakang paatras. Gagawin natin ito gamit ang kaliwang binti ha. Nakatapak sa sahig ang kanang binti ko, habang ang kaliwa ay nasa plato. Tingnan mo ang susunod kong gagawin. Pinapapadulas ko ang plato, nananatili akong sobrang tuwid at gaya na nakikita mo, lumalaki ang anggulo ng binti at gulugod ko. Kaya naman, ang pagbanat ay talagang maganda. Pinananatili ko ito ng ilang segundo at bumabalik ako sa orihinal na posisyon. Gustong gusto ko ito dahil kapag dumudulas ang plato paatras, nagbibigay ito ng magandang pakiramdam, pag-unat at resulta. Inilalagay ko ang paa ko sa plato, ini-extend paatras hanggat kaya at nananatiling tuwid ang katawan. Kung gusto mo pa, pwede nating ilagay ang braso sa likod para mas mahila ang harap. Maraming tensyon sa harapang bahagi ng balakang. Mag-ingat ka, huwag mawawalan ng balanse. Ayokong matumba ka o mapunta sa sahig. Pinakamahalagang kaligtasan kapag ginagawa ito. Ang nauna, hinahawakan natin ng 30 segundo. Pero ito naman ay gagawin natin ng paulit-ulit. Pwede tayong gumawa ng 3 o 4 na set ng 5 hanggang 10 ulit. Damhin mong mabuti. Tingnan mo kung gaano kasarap yung pagbanat dito sa may pelvis. Pag bumaba pa ako, baka sumabog na ang pantalon ko. Babalik tayo sa panimulang posisyon, sobrang sarap. Uulitin ko ito ng ilang beses sa kabilang side para makita mo rin mula sa bahay mo. Tuwid na tuwid, sumasandal ako sa upuan, dumudulas pa atras. Binubuksan ko ang anggulo sa pagitan ng dibdib ko, likod ko at ng likod na binti ko. At ang ginagawa ko ay tinaas ko ang kamay na ito, ramdam na ramdam ang banat sa kanang ibabang bahagi ng tiyan ko. Bumabalik ako sa orihinal na posisyon, nagpapahinga ng kaunti at uulitin natin ulit. Ang pag-uunat ng psoas iliaco ay hindi lang maganda para sa balakang, kundi maaari ring makatulong sa parte ng ibabang likod. Inirerekomenda ito. Gawin ito lalo na para sa mga taong madalas makaranas ng pananakit ng ibabang likod. Gawin na natin ang huling ulit, kamay sa batok at iatras natin ang katawan. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pangalawang pag-unat, ayos ba? Pwede tayong gumawa ng 2, 3 set ng 5 hanggang 10 ulit. Magpapalit tayo ng camera at ipapakita ko ang alternatibo na di ko gaano gusto, pero maaring makatulong sa mga nakatatanda. At ito ay basically isang pag-unat na ginagawa natin habang nakahiga sa sofa, okay? Mas maganda itong gawin sa kama o mesa kaysa sa sofa. Bakit? Kasi pareho lang ang prinsipyo, okay? Kailangan nating palakihin ang anggulo sa pagitan ng lumbar area, abdominal area, at ang balakang na kailangang itulak pa atras. Ito ang pinakaligtas na pag-unat na pwede gawin. Karaniwan, ang ginagawa natin ay humiga tayo ng nakatihaya sa gilid ng ating kama. Mag-ingat dito, iiwan ng kalahati ng puwet o buong puwet sa labas ng kama, labas ng sofa, labas ng upuan, pasensya na ng mesa. At mula dito, hihiga tayo. Sandali lang, wag nating mawala ang audio dito. Ang kanang binti na ayaw kong iunat ay mananatiling nakadikit sa dibdib, habang ang kaliwa naman ay gusto kong iunat palabas. Kaya dito, ang grabidad ang kumikilo sa binti, pinapalawak muli ang anggulo, tandaan ninyo, sa pagitan ng lumbar na gulugod at ng binting nakababa. Magandang alternatibo ito kung gusto mo ng sobrang pasibo at kung hindi ka komportable sa mga naunang bersyon at pwede itong gawin ng kahit sino anuman ng edad. Ang problema ay mabilis nating natatamaan ang sahig at hindi ito isang pag-unat na magbibigay ng matinding pakiramdam kundi may maikling saklaw lang ito kung ikukumpara mo halimbawa sa slide sa pagdulas na ipinakita ko lang sa'yo. At para mapalaki ang anggulo na yon, para mapalawak ang saklaw ng galaw, kailangan nating humiga sa mas mataas na mesa. Ang paghiga sa mas mataas na mesa ay may mas malaking panganib at posibilidad mahulog. Kaya mag-ingat, maganda ang stretch na ito, pero hindi rin ito sobrang espesyal. Tuloy tayo sa susunod na kailangan natin ng sofa ulit at isang maliit na unan.
Ang mahalaga sa stretch na ito ay hindi ito pwedeng gawin ng mga may sakit sa tuhod dahil kailangan ng matibay na suporta sa mismong rotula. Tiyakin mong maayos, pupuesto tayo sa posisyong quadruped malapit sa sofa. Ilalagay ko ang ibabaw ng paa ko sa sofa para suportahan. At ilalagay ko ang unan sa ilalim mismo. Mula dito, lilihis ako ng kaunti sa gilid. Ilalagay ko ang kabilang binti ko sa harap, ipapatong ko ang kamay ko sa tuhod at mananatili akong tuwid. Makikita ninyo, hinahanap natin ang parehong posisyon gaya sa simula, binubuksan ang anggulo ng dibdib, gulugod at balakang. Anong hinahanap dito? Umusad ng kaunti paabante. Ipapatong ko ang kamay ko, uusad ng kaunti, tapos babalik sa tuwid. Tulad ng nakikita mo, dito ay mayroon na tayong napakagandang posisyon para simulan ang pag-unat ng psoas. Ilalapit ko pa ang balakang ko pasulong para mas lumaki ang anggulo. Ililipat natin sa kabilang kamera para mas maganda makita mula sa gilid. Makikita ninyo, nandito na tayo. Mapapansin nyo sa kamerang ito sa gilid kung paano lumalaki ang anggulo sa pagitan ng ibabang likod at balakang. Dito, pantay pa sila. Kapag itinulak ko ang pelvis ko paabante yung anggulo, itong anggulo na ito ay mas lumalaki pa. Paninikip sa harapang bahagi ng psoas. Harapang bahagi ng balakang sa unahang uka. At panatilihin natin ang posisyon. Hindi ako kailanman yumuyuko paabante. Sa katunayan, kapag nag-flex ako, lubos na nababawasan ang tensyon. Palagi akong nananatiling tuwid na tuwid. Gamit ang kamay sa parehong panig, pwede ko itong ilagay dito para mas banat. Kung ididiin ko ang batok ko laban sa kamay at itutulak ko ang batok paatras at itataas ko ang siko na iyon, napakatindi ng pagkabanat sa buong kaliwang psoas iliako ko. Magandang ersisyo ito pero hindi para sa may problema sa takib ng tuhod o sa tuhod. Hindi ko ito nire-rekomenda sa inyo dahil may malaking diin sa takib ng tuhod. Kung hindi mo kayang isabit ang paa sa sofa, ayos lang, hindi naman ito talagang kailangan. Pwede mong ilagay ang binti sa ibaba pero mapapansin mong mawawala agad ang tensyon. Kailangan mong itulak ang pelvis mo ng mas pasulong tulad ng pinapakita ko para maramdaman ang tensyon na yon. Gawin natin ulit ito ngayon naman sa kabilang side. Pupuwesto ako sa all fours. Ipapakita ko ulit sa'yo. Ilalagay ko ang tuhod ko sa unan. Sandali, ilalagay ko yung isang camera para mas makita mo. Ayan na, ganyan. Ilalagay ko ang tuhod ko sa unan. Ang likod ng paa ko ay pantay sa sofa. Ilalagay ko yung kabilang binti ko. Ilapit ko ng kaunti kung gusto mo. Ilalagay ko yung kabilang binti ko dito. Sa tabi, ayusin ko ang katawan ko ng tuwid. Dito natin ilalagay ang isa pang camera. Ang gagawin ko ay isusulong ko ng kaunti ang aking balakang. Makikita niyo dito na malinaw ang pagkakaiba. Ang gulugod ko ay hindi naka-align sa likurang binti. Itong isa ay nakatras talaga. At tuwid na tuwid ang aking gulugod. Tuwid ang katawan, itaas ang dibdib, kamay kasabay ng tuhod. Kamay sa batok, itulak ang batok paatras. Itataas ang siko at panatilihin ang posisyon. Paninikip, saan? Alam mo na, sa fossa iliaca. Kanan, dito mismo. Sa harap ng balakang. Babalik ako, panatilihin. 30 segundo. At magpapahinga. Kung 30 ay masyado, kung hindi ka komportable, pwede ka namang gumawa ng 5 segundo lang. At bumalik, pabalik. Inusog ko ang pelvis ko paabante. 5 segundito. At ibabalik ko paatras. Slide ko ulit. 5 segundo. At bumabalik ako paatras. Magandang paraan para lumambot ang psoas na yan. Para gawing mas elastiko ito. Para mabawasan ang tensyon at kompresyon sa balakang, aalisin natin ang unan. Ngayon, kailangan na lang natin ang banig para sa huling ehersisyo. At mas komplikado. Ngayon makikita mo na ito ay isang alternatibo para sa mga kabataang tao na hindi natatakot humiga sa sahig. Ilalagay natin dito ang kamerang ito. Hayaan nyo akong tingnan muna. Ayos lahat, ilalagay na natin ang mat. Sa sahig ito ginagawa. Mahalaga, hindi mo ito pwedeng gawin kung may pananakit ka sa ibabang likod. Dahil ito ang pinakamahirap sa lahat. Sa totoo lang, lahat ng mga pag-unat na nakita natin ay may kaunting hirap para sa likod. Maaring magdulot ang mga ito ng kaunting kirot. Ayos lang yon, pero mas matindi ang hinihingi nitong huli. Hindi ko ito nire-rekomenda para sa lahat.
Pumuwesto tayo na nakatuon ang mga kamay at tuhod sa sahig. Iuusog ko ang mga paa ko patras hanggang sa maabot ko ang sofa. Itataas ko ang ibabaw ng isang paa. Katulad ng kanina, itataas ko ulit ang ibabaw ng isa ko pang paa. Patuloy akong lumalapit ng nakaluhod at hihiga ako ng nakadapa. Tulad ng nakikita ninyo, halos magkadikit na ang tuhod ko sa sofa. Sobrang lapit. Magkadikit ang binti. Anong susunod nating gagawin? Iunat muna natin ang ibabang likod. Nakabaluktot na ang binting yan. May pag-unat sa buong harapang bahagi ng katawan. May kaunting pag-unat na rin sa psoas. Kaya ang kulang na lang ay magdagdag ng tensyon gamit ang ating mga kamay. Talagang mabigat sa katawan ang pag-unat na ito, pero sabay nito, napaka-epektibo. Ilalagay ko na ang mga braso ko sa posisyong Sphinx. Kung nakaramdam ka ng pagkapit o pagigting sa harap ng balakang, pwede ka nang manatili dyan. Kung hindi mo maramdaman ang pagigting, pwedeng gamitin ang kamay. Mapapansin, binubuksan natin ulit ang anggulo ng lower back at mga hita ang mga femur. Kung nahihirapan kang mahanap ang pag-unat at masyadong sumasakit ang lower back mo, pwede nating gawin ito. Lumihis tayo ng kaunti, lilihis ako papunta sa kanang bahagi, at mula rito, dun natin ito gagawin. Mas matindi kong pinagtatrabaho ang kaliwang psoas ko. Babalik ako sa orihinal na posisyon. At itutulak ko. Pagkabanat. Harap ng balakang. Kung ayaw mo, may isa pang magandang alternatibo. Isang maliit na tip, at ito ay ilalagay lang ang isang binti sa ibaba. Dapat nakadikit ang paa sa sofa. At mula dito, ulitin lang ang parehong gawain. Pwede tayong magtrabaho ng diretso para makita kung ano ang pakiramdam, kung anong sensasyon ang ibinibigay. Kung ayaw mo, ilihis natin sa gilid. Laging sa kabaliktarang gilid ng binting gusto nating tutukan. Gusto ko talaga ang alternatibong ito. Oo, nagbibigay ito ng magandang sensasyon sa kaliwang fossa iliaca sa harap ng balakang. Trabaho, hiilayin ko pataas at tinatagalan ng kuunti. At babalik ako sa panimulang posisyon. Tulad ng nakikita ninyo, ang huling posisyon ay nagpapakita ng ehersisyong ito ay hindi para sa lahat. Malinaw naman at ito ay nakalaan lamang para sa mga atleta at mas batang tao. Mayroon kayong 5 alternatibo. 4 ang nilagay ko sa pamagat pero sa huli ay 5 ang ipinakita ko sa iyo. Isa pa nga ay sobrang simple. Inayos ayon sa antas ng kahirapan. Pumili ng bagay na akma sa kakayahan mo. Ang varianteng ito ay nakaka-stress sa ibabang likod, kaya hindi ko ito irerekomendang gawin ng 30 segundo. Gagawin ko ang mga extension ng 5 hanggang 10 segundo lang. Para mapagtrabahuan ang extension na yan sa balakang. At ng bahagi ng lumbar para maunat ang psoas. Kapag natapos na natin ito, mag-ingat ka ha, huwag kang tatayo agad. Ang gagawin natin ay hihiga tayo sa tagiliran. Dahan-dahan lang, pumuwesto sa komportableng posisyon. Isang posisyon na hindi magdudulot ng anumang pananakit sa atin. Huminga tayo. Sandali tayong huminga, ang posisyon ng ibabang likod. Sunod, umupo tayo. Bakit natin ito ginagawa? Pangunahing dahilan ay dahil sa bahaging lumbar ng gulugod. Ayaw ng bahaging lumbar ng gulugod ng biglang pagbabago ng posisyon, lalo na kung bigla kang tatayo. Sigurado akong makakaramdam ka ng sakit sa bahagi ng ibabang likod. 20 hanggang 30 segundo. At pagkatapos, tatayo ulit tayo. Ayos! Ano sa tingin mo? 5 magagandang alternatibo. Balikan natin ngayon. Para maalala natin lahat kung saan naunat natin ng maayos ang psoas iliaco, nagsimula tayo sa isang bersyon. Inilagay ang paa sa upuan, iniusli ang pelvis paabante. Para makamit ang hatak sa bahaging iyon ng balakang, sa pangalawang bersyon gumamit tayo ng plato. Tumayo tayo, sumandal sa upuan at iniusli ang binti. Sa pangatlong bersyon, ginawa natin ito ng nakahiga, isang binti sa labas, isa yakap sa dibdib. Sa pang-apat, pumuwesto tayo na parang kabalyero, isang tuhod sa sahig, isang paa sa sopa, kabilang binti sa harap, iniusli ang pelvis paabante. At ang huling alternatibo, nakadapa ng buo, parehong paa ay nasa sopa. Pag-uunat ng ibabang likod gamit ang mga kamay at itong alternatibo kung saan nilalagay ang binti sa gilid. Akala mo madali pero mahirap pala. Nandito ako ngayon. Pinagpapawisan ako sa ilalim ng mga ilaw na ito. Sana nagustuhan mo ang mga ehersisyo. Kung may problema ka sa balakang, iniimbitahan kita sa Linggo ng Balakang. Araw-araw ako magla-live at magbibigay ng mahahalagang payo. Mga ehersisyong para mapabuti ang kalidad ng buhay mo at bibigyan pa kita ng iba't ibang antas ng hirap para makagawa ka ng sariling routine. Sa pamamagitan nito, mapapabuti mo ang kondisyon ng iyong balakang. Libre ito at maaari kang makasali dito sa pamamagitan ng unang link sa deskripsyon ng video. O sa unang komento lang, taos puso akong nagpapasalamat na tinapos mo ang video. Sana maibahagi mo ito sa lahat ng nangangailangan, matanda man o kabataan. Ibahagi ang kalusugan.
Lagi mo silang matutulungan na mapabuti ang sitwasyong iyon at matatandaan nila ito habang buhay. Ibinabahagi ko ang aking kaalaman para sa iyo. Ngayon, ikaw naman ang magbabahagi ng kaalamang ito sa lahat. Ilalapit natin ang pisyoterapya sa lahat. Ibinabahagi ko ang aking kaalaman. Maraming salamat sa iyong pananatili hanggang dulo ng video. Magkita-kita tayo ulit bukas para sa panibagong live na palabas. Paalam mga kaibigan.